Hi! So ngayon samahan niyo kami for today's ganap. Saan nga ba kami pupunta? Ang tagal na namin pinaplano to, pero hindi kami matuloy-tuloy. Pero ngayon, napagdesisyonan namin na kulayan ng matagal namin pinaplano. Pero bago ang lahat, dadaan muna kami sa pinaka-paborito naming bilihan ng pagkain. Kasi mas mapapasarap ang kwentuhan kapag may kinakain. So tara, samahan niyo kami. Habang niluluto ni ate yung pinaka-paborito naming fishball, hot dogs, cheese dog, kikiam, tsaka yung fries, nagkikwentuhan muna kami hanggang sa matapos yun. Iniisip namin kung ano yung mga dapat namin gawin. Inabot kami ng 5 minutes habang hinihintay lahat na maluto yung in-order namin. Ngayon naman sabi ni ate Lamli, ang plano daw niya mahuli ng alimango pag nandoon na, pero yung maliliit lang. Ngayon pupunta na kami. Ito ang pinakagusto ko sa lahat. Yung makikita ko yung magagandang tanawin. Yung pakiramdam na kalmado lang. Yung wala kang iniisip. Yung nakakapag-relax ka. Yung pakiramdam mo halos lahat na nakapaligid sa'yo tahimik. Yung wala kang kaaway. Basta, yung ganitong pakiramdam. Nung nakita ko palang tong dagat na to, nakarelax na ako. Naalala ko pa noon lagi, pag pupunta ako sa dagat, iiyak na lang ako ng iiyak hanggang sa may labas ko lahat ng sama ng loob ko. Yun naging silbi ng dagat sa akin. Pero ngayong araw na to, hindi ako pumunta sa dagat para umiyak. Pumunta ako rito kasi gusto kong sabihin sa dagat na lahat ng mga pinagdaanan ko at lahat yun nalampasan ko na. At hindi ko nahahayaan na umiyak pa yung sarili ko sa taong hindi naman ako binigyan ng halaga. Sobrang saya. Sobrang saya nung masilayan ko ulit ang dagat. Naramdaman ko na marami akong kasama. Hindi ako dapat maapektuhan sa isang taong nawala. So, welcome to the beautiful beach of Mabilao. Hi nga pala sa inyo, ako nga pala si Bimel. At ito yung mga kasama ko. Si Jason. Wow, nag-aayos pa ha. Si Ate Lovely. Ang aking best friend. Siyempre, hindi mawawala yung boyfriend niya. Ito siya. Oh, gwapo naman. Yan. 4 kami na nandito ngayon sa Mabilao Beach. Hindi para umiyak pero para magsaya. Pero bago yan, picture-picture daw muna sila. Ay, sana all. Ayun. So, syempre, ang dalawa nating boys. Pero bago yan, I will going to take a pictures with me. Okay, that's it. Pagkatapos ng picture, ayun, si Ate Lovely umalis na. Manghuhuli na daw siya ng alimango. Pero bago yan, ako naman, wala akong gagawin so inayos ko yung mga pagkain. Para syempre, pagkatapos niyang manghuli ng alimango, kakain na lang kami habang nagkikwentuhan at hinihintay yung mga sunset. Ba't mga? Ay, sorry. Ang sunset na bumaba. Habang hinihintay namin si Ate Lovely at saka yung boyfriend niya na pumalik, kami muna ni Jason ang nagkwentuhan. Marami siyang kinwento sa mga nangyari sa buhay niya, yung mga ganap sa buhay niya na hindi niya inaasahan. Siyempre, sa tagal ba naman ng panahon na hindi kami nagkasama at hindi kami nagkausap. Sa chat nga, di kami palagi nag-uusap. Pero after a while, nagkaroon din naman ng touch up. And then ito, nagkaroon ng get-together. Magkakasama tuloy kaming lahat. Kahit wala na si Ate Lovely dito sa tinitirahan ko, nagkaroon pa rin kami ng time na magkaroon ng bonding together. Ayun, habang nagkikwentuhan kami, ako kain lang ng kain. Sige, tusok lang ng tusok. Subo dito, subo doon. Yun lang ang ginawa ko that time. Hanggang sa hindi ko na lang nanonotice na napapasarap na ang kwentuhan namin at kainan. Wala pa yung dalawa. Ayun, tinawag ko na sila. Pero ayaw pa rin lumapit. So yun, napagdesisyonan namin na bahala na sila. Lapit na lang sila kapag gusto nila. Kami na lang munang dalawa mag-uusap. Marami siyang advice na sinabi sa akin. And hopefully, dumating na yung dalawa. Ayan na sila. Sige, takbuhan pa, takbuhan. Yan ang ginagawa ng dalawa. Sana nga ganyan din ako. Sana makatagpo din ako ng taong ganyan. Kakulitan mo. Sa ngayon, hindi ko muna yan iisipin. Mag-focus muna ako sa kung sino yung nagtsatsaan at kung sino yung magpapasaya sa akin. Ayan, 4 na kami. Nabuo na rin ang grupo. Habang kumakain, masaya kami nagkikwentuhan. Nag-share sila ng life nila. Tapos yun, habang pinapanood namin ng sunset,
palubog na rin kasi. Siyempre, kung ano yung napagkwentuhan namin dyan, hindi ko na rin sasabihin. Sa amin na yon, privacy na namin. At saka, alam niyo ba, now I finally understand why God did not allow things to happen. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit niya ako hinayaang masaktan, maiwan at umiyak. Finally, I understand kung bakit ko kailangang pagdaanan yung mga challenges na yon. Because aside from God wants me to be strong, God also wants me to be happy. And nag-umpisa na namang magkulitan ng dalawa. Sana hanggang dulo hindi sila magbago. Saan na ba ako? Ako yung nawala eh. I learned that God wants me to embrace what I truly deserve. Yung alam niyang para sa akin talaga at hindi lang dahil pinilit ko. O ayan, tapos na sila magkulitan, nandito na sila. Because you know what? Pag siguro pinilit ko yung mga bagay na hindi dapat, mas lalo lang akong masasaktan and probably, mas lalong hindi ko makikilala yung sarili ko. I will not be able to love myself more like this. And I will not be able to embrace what I am capable of. Kaya Lord, kung may isang bagay man akong gustong sabihin sa'yo, it's thank you. Thank you for allowing me to grow and know who really I am. And also, thank you for having this kind of friendship that I have right now. Sila kasi yung naging support system ko noong mga panahong nasa pa ako. At yung mga panahon na hindi ko na kaya at sinasabi ko sa sarili ko na wala na akong pag-asa. Nandito na lang, dito nahihinto yung buhay ko. Pero sila yung naging dahilan kung bakit ako tumayo ulit. Hindi ko alam kung sakto lang talaga or yung feeling na saktong palubog na yung araw tapos sakto rin na naubos namin yung pagkain. Hindi pala. Bago lumubog yung araw, pinilit naming ubusin yung pagkain. Kasi, kailangan bago magdilim makauwi na ako. Hindi naman malayo yung uuwian ko, kaso ayoko lang magpaabot ng gabi sa daan. Pero alam ko aabutin pa rin kami. Bago ang lahat, inimis na namin yung mga pinagkainan namin. Tawanan kami ng tawanan. Naramdaman ko yung saya kasama sila. At ngayon, isa na lang yung gusto kong gawin. At hindi ko ini-expect na magagawa ko to this time. Ang sumikaw dito sa dagat. Tulit, lakad. Tapos tingin. Ako na lang kaya kanina. Diba? That was me when I'm with them. Kalimitan sumisigaw ako sa bundok. Pero ngayon, sisigaw ako kasi masaya ako. At dito yan sa dagat kung saan ako palaging umiiyak. Hihiwa-hiwalay na naman kami. Pero bago ang lahat, ihahatid muna nila ako. Kung saan nila ako pinick up, doon nila ako ihahatid. Siyempre, ganyan sila. Habang pauwi kami, dito ko na na-notice yung Mabilao National High School. Pero nung papunta kami kaganina, nakafocus lang ako sa dagat. So, pagliko namin, nang nakita ko agad dagat, hindi ko alam na bago ang dagat, matadaanan namin yung National High School. So, ngayon ko lang siya na-notice nung pauwi na kami. Eto siya, ang laki na rin ng pinagbago, dati maliit lang to. Tsaka dati yung gate niya hindi ganito, hindi rin ganito yung arko niya, pero ngayon maganda na. O diba? Ang laki ng pinagbago sa loob ng 4 na taon. Ayan na, paliko na, malapit na akong mag-goodbye na naman sa kanila. Pero di bali, hindi pa ito yung huli. May susunod kaming destination, at drawing pa lang yun sa ngayon. Hihintayin nila kung kailan yung available na araw ko. At doon namin yun kukulayan. So, kita-kits ulit sa susunod. Bye-bye!